Inaasang ipapasa na ng Kamara sa mga susunod na araw ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pero habang hinihintay pa ito, tuloy-tuloy naman ang paghatid ng iba't ibang ayuda ng gobyerno. May report si Mela Lesmoras, exclusive. Rise and shine, Mela. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na maipapasa na ng Kamara sa loob ng buwang ito ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa isang exclusive interview sa PTV, nanawagan si Romualdez sa Senado na magpasa na rin ang kaparehong panukala para mas mapabilis ang pagsabatas nito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. una na ring naghayag na sesertipikahan niya bilang urgent ang RTL Amendment Bill. Opo, mapapasa natin yan kaya sa halip ng tataas ng presyo ng bigas, naghahanap kami ng lahat ng mga paraan kung paano ibaba natin ang presyo ng bigas para sa abot kaya ng presyo ng taong bayan. So, abangan na natin yung Senado at sana naman gagawin nila na urgent. Kaya kami po, miski isa-certify yan ng urgent ng Presidente by next week. Malamang tapos na kami sa House at so ipagdadasal din ng success sa Senado. Nakapanayam ng PTV si Romualdez matapos ng pangunahan ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Zamboanga City. Sa 2 araw na pag-arangkada nito, aabot sa 580 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihatid ng gobyerno para sa nasa 111,000 beneficiaries mula sa buong Zamboanga Peninsula. Ito talagang sinasabi natin, mahal na Pangulo, na all of government support dito sa programa ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ito talaga ang programa nating mahal na Presidente. Mulat dun sa kampanya, sinabi niya, dapat ibaba natin ang gobyerno sa taong bayan. Hindi lang kailangan ng mga tao pumunta sa mga opisina. Mismo ngayon, nakikita natin bumababa talaga ang lahat ng mga departamento at ahensya sa taong bayan. Bukod naman sa BPSF, inunsad din dito ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program, Integrated Scholarship and Incentives o ESIP program, at Startup Investments, Business Opportunities and Livelihood o SIBOL program. Kaya naman, ang lokal na pamahalaan, abot-abot ang pasasalamat. Yes, we would like to thank the national government for all the help. The programs given by the national government covered a lot of sectors, from fisher folks, farmers, to senior citizens, to people who are indigents, and now to business owners. Pagtitiyak ng pamahalaan, hindi sila titigil sa paghahatid ng iba't ibang tulong at regalo para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Zamboanga City, Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.